Ayusin natin mga kuys. Bago yung mic natin. So, bago natin umpisahan tong vlog na to mga kuys, gusto ko lang i-promote sa inyo tong microphone na gamit natin. Ito yung Mauno na wireless Bluetooth microphone for iPhone. So, ito yung box niya mga kuys, at kung interesado kayo, lalo na sa mga content creator na nakakakita na itong video na to, napakasulit bilhin nito dahil napaka-easy niyang gamitin at pwede siyang isabit at pwede din siyang i-magnet. So, for this time, ginamit ko siya ng nakasabit kasi baka mahulog yung magnet. So, i-check nyo dyan sa baba yung link sa Lazada, no? And syempre, affiliate link yan. Every time na magpa-purchase kayo, mga kuys, at meron tayong benefit na makukuha dyan or small income. Boys, nagbabalik nga tayo dito sa ating vlog at dito sa channel. At kung napadaan ka or isa ka sa mga lumang subscriber natin, huwag mo kalimutang i-like at syempre i-subscribe mo na to kung bago ka para makakita ka ng mga reviews sa mga sapatos if ever na mayroon tayong bagong for update. No? So, mga kuys, ngayong araw, meron tayong i-unbox or ipapakita sa inyo dahil may nagpahiram sa atin ng pair at willing siyang ipagamit sa atin to for court testing. No? Ito nga pala yung brand na bago lang, ito yung Xiaodan. So, for this particular brand, meron tayo ditong model na tinatawag na Feng Shi Rise. Itong brand na to or itong sapatos mismo na to ay ginagamit ng Spurs player or rising star na si Keldon Johnson. Kasama niya si Wemby sa Spurs, no? So, ngayong araw, ipapakita ko sa inyo at i-share ko sa inyo kung ano yung materials niya at yung mga technologies sa sapatos na to. Ipapakita ko na din sa inyo yung box mga kuys. Sa box niya, makikita nyo lang yung rice box sa taas. Ayan, nakikita nyo naman. Medyo maganda yung concept kasi nag-iiba-iba yung kulay niya. And then nakikita nyo dito yung www.xiaodan.com, yung pangalan ni Keldon Johnson at yung kanyang logo. And dito naman yung branding ng Xiaodan at yung kanilang logo. So, fun fact lang na mabilis. Mga kuys, nagkaroon to ng issue dati sa isang malaking brand sa USA. Kilalang kilala niyo tong brand na to dahil ginaya daw yung kanyang logo, di ba? Pero masaya ako na nakikita ko na tong brand na to ngayon na pumapasok dito sa PH market kasi madami na talagang choices ngayon sa sapatos pagdating sa panlaro, no? Nandyan ang Anta, Li-Ning, nandyan din ang 361 at syempre, nandyan pa din yung mga solid brands like Nike and Adidas. So, punta na tayo dun ulit sa sapatos. So, mga kuys, visible dito yung kanilang branding. Ayan, makikita nyo dyan. Dito naman sa likod, makikita nyo yung player branding, si Keldon Johnson, number niya, at yung brand logo. So, yan yung Xiaodan. Dito din, may nakalagay na QD. So, in terms of upper materials, mga kuys, no? Bale, may shoe tree pala siya, pero itong materials na to mga kuys is napakalambot. Wala siya masyadong paddings. Most of the materials sa uppers mga kuys is mesh material. Meron din siyang plastic, I think yung zebra pattern dyan. At itong plastic infused. Yan yung mga nagko-contain for your foot impact, no? Para hindi mag-slide paharap, mga forces na lateral, medial movements. So, sila yung magko-contain. And hindi pa natin natetesto on court. Malalaman natin bukas kung ano yung pakiramdam once na ginamit na natin siya sa court. Pero pagdating sa upper materials, very light and hindi pa natin masasabi ngayon. Pero bukas masasabi natin kung breathable din ba siya. So, dito naman sa likod mga kuys, sa kanyang ankle collar or yung kanyang Achilles paddings, I think enough naman to, makapal at medyo matigas siya. And masasabi ko na comfy yan kasi nasukat ko naman siya kanina. So, yung technologies pala niya, makikita nyo dito mga kuys. Nandyan yung Q Kung Fu technology. Meron siyang tatlong part. Merong Q Kung Fu Turbo, Q Kung Fu Lite, and Q Kung Fu Pro. Una, akala ko, ano yun, parang version or series ng sapatos na to. Yun pala yung tawag sa technology niya. So, sa Q Kung Fu Turbo mga kuys, nandyan yung insole. Ipapakita ko dyan sa screen kung ano yung itsura ng insole niya. And masasabi ko na medyo manipis siya pero malambot. Makikukumpara ko siya sa insole ng 361 pero mas malapit talaga siya sa Anta Nitro Edge Foam insole. So, medyo manipis pero comfortable naman siya. And kasama sa part ng Q Kung Fu Turbo, technology is yung kanyang midsole sa harap at sa kanyang likod. So, yung nakikita nyong puti, yan is Q Kung Fu Turbo pa din. So, sa Q Kung Fu Lite naman mga kuys, ito naman yun, yung nasa kanyang bandang gitna. Yan yung tinatawag minsan na torsion plate, pero ang tawag kasi dito sa kanya, sa Xiaodan is PEBA propulsion plate. So, i-check nyo din dyan sa screen kung ano yung makikita nyo. Yan yung actual itsura ng PEBA plate na tinatawag na yun.
So, yung last part mga kuis ng kanilang technology is yung Q Kung Fu Pro. Ito naman mga kuis yung kanyang rubber outsole. And isa to sa mga gusto ko dito. Napaka-solid nung rubber outsole. It reminds me of the Li-Ning, nakalimutan ko ayun, naalala ko na, Li-Ning Fusion series. So, sa Fusion 8 mga kuis, parang ganito yung itsura niya, di ba? So, medyo glossy lang yon, pero ito, matte finish siya, and medyo butas-butas siya. Parang ang tawag dito is granulated rubber, kasi yun yung design, butas-butas, parang bilog-bilog siya. Pero napaka-solid yan mga kuis, napaka-solid. Kasama sa Q Kung Fu Pro technology mga kuis yung kanyang plastic containment dito. Itong part na to mga kuis sa kanyang lateral side is medyo malambot, mapipisil-pisil mo pa yan, and magaganong-ganon mo pa. Pero pagdating dito sa likod, sa heel part, sobrang tigas na siya. Hindi ko alam kung bakit. Pero malalaman natin bukas kung kamusta yung bounce, yung traction, at syempre yung feeling. Ayan mga boys, nandito na tayo sa court. Kanina kasi may naglalaro dito kanina mga football. May nagpo-football dito kahit basketball court siya. So hindi natin na-occupy yung court kanina. Ngayon naman medyo mainit pero okay lang yan. Kasi saglit lang naman natin i-review tong sapatos. Sa pagsusuot nito mga kuis, kailangan nyo talagang luwagan. Kasi first na napansin ko is masikip yung dito niyang part. Hindi siya super stretchable. So sa mga wide ang paa or malalapad ang paa, dun yung the best nyong kailangan gawin. Kasi hindi naman ganun kalaki yan yung paa ko. Pero nahirapan ako. Ayan mga kuis, mabilis na laro lang, shooting, saka konting traction test. No, hinubad ko na din siya kasi number one, nasabi ko sa inyo kanina na medyo masikip yung kanyang entrada pagsuot ng sapatos. And to be honest, nag-cramps yung mga daliri ko sa paa. Isa kasama doon dahil wala naman tayo masyadong activity na basketball. Isa sa mga nag-trigger nun is yung masikip talaga yung kanyang forefoot area. Ayan, dito sa may bandang dito. Wala siyang enough space para makagalaw yung paa mo. Bukod doon mga kuis, medyo maikli yung sintas niya. Kaya wag nyo nang isama yan dyan. Pero kung gusto nyo ng maganda yung lockdown, isama nyo siya. So yun nga, sobrang maikli yung sintas. Ayan mga kuis, sa traction naman, ayan, kita nyo yung traction. Halos parang wala naman nangyari, no? Nakita nyo naman yung ginawa natin kaninang test. Makapit naman siya pero hindi yung katulad na pagtapak mo sa court is ang ingay-ingay na. Hindi, ito parang kailangan mo pa talagang i-break in. And plus kasama dun yung madulas yung court na to dahil open space to. Hindi naman to laging na mamap. So isa sa mga factor bakit hindi siya ganun kakapit. Pero for sure katulad nung sa Big 3 for Quick, makapit to pagdating sa mga court na super linis. And durability wise, panalong panalo tong Xiaodan. Wala akong masabi, hindi ko lang talaga nagustuhan yung fit. Pagdating naman sa kanyang breathability, hindi naman ako nakaramdam ng init agad sa paa, although ang init nung oras na to, no? Hindi siya irritable kasi minsan pag mainit na yung paa mo, nakakairita. Ito kasi dun lang talaga sa masikip na part yung nahirapan ako. Bukod dun sa bounce, hindi siya yung super bouncy na sapatos, pero I think over time, once na ma-break in na tong sapatos na to, magiging maganda siya. And naniniwala ako kasi gano'n naman sa umpisa talaga. Stiff talaga yung sapatos, pero
makikita nyo naman kung gaano ka-plush yan, no? So mag-aantay ka lang talaga ng ilang laro para maging komportable yung paa mo sa sapatos na to. Hindi siya pangit, hindi din siya yung ang maganda agad. Meron kasi mga sapatos katulad sa ibang brands sa Nike na pag sinuot mo, uy, ito talaga yung gusto kong sapatos, yung ganong feeling. Well, sa mga bagong brands, hindi mo ma-feel agad yun. Overall, i-rate ko siya ng 8.5 kasi wala namang masyadong problema sa sapatos na to at super ganda niya. Kung budget wise, ang price niya kasi is around $115. And masasabi ko na yung 8.5 na yun, mataas na yun mga kuis. Kapag sinabi mo kasing 9, 9.5, yan yung mga almost perfect up to 10 out of 10 na sapatos. Yan yung almost perfect for everybody. Ito kasi hindi. Kaya 8.5 is, I think, nandun na siya sa average na isa to sa magandang pagpilian sa market. Bali, kung gusto nyo bumili na ito mga kuis, nandyan yung link sa baba. And yung ginamit kong medyas dito is NBA plain socks na makapal. Nandyan din yung link sa baba kung gusto nyo bilhin. Makakatulong yan para makabili tayo ng mga sapatos na pwede nating i-review dito sa channel. So maraming salamat sa panonood. Mag-subscribe kayo syempre. At huwag nyo kalimutang i-like tong video. Maraming salamat mga kuis. Kita tayo ulit sa susunod na vlog.